Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Eleanor Overio at ito po ang programang Sining at Chika, isang masayang pag-uusap tungkol sa sining, kultura at mga kwento ng ating mga local artists. Lubos po tayong nagagalak na mayroon tayong espesyal na bisita sa Sining at Chika. Siya po ay isang kilalang book illustrator. Kilalanin po natin si Edilberto Desilio. Kamusta po kayo, Sir Edilberto? Mabuti naman, mabuti. Oo. So, how did you start po with your journey as an artist? Pakikwento po sa ating mga listeners. Mahirap pong simulan maging artist, lalo kasi ang pinanghawakan ko talent lang na bigyan ng Diyos. Kaya pinagyaman ko 'to at pinagsukapan kong, matutunan. Maraming mga struggle at mga hadlang dito. Kung yung mga kakilala mo, di-discourage ka kasi sabi nila walang pera dito at saka mahirap. Pero sa mga sinasabi nila nagpatuloy ako. Sabi ko, "Sisiraan niyo ako kaya ginagawan niyo ako hindi hadlang." Nagpatuloy ako hanggang sa natutunan ko unti-unti yung pagiging illustrator. Pumasok akong isang designer sa isang, t-shirt printing. Doon nagsimula aking pagiging artist. Ako na sa creation. Ako gumagawa ng creation naman ba mga bedsheet, bulaklak, 'yon. Pagkatapos, natapos ang aking journey sa pag-t-shirt, nakakita ko ng isang publishing na nangangailangan ng apprentice artist. Doon naman ako nagsimula na maging isang illustrator. Ako nag-apprentice hanggang sa naging lugar ang sahod ko, 'yon. Kaya yung mga publishing na kilala, pinuntahan ko isa-isa at nag-apply ako. Sabi nga ng isang art director, sabi ko, "Sir, wala akong tapos, high school lang." Sabi ng art director, "Puwede ma-mention ang pangalan ng art director?" Sige po. Si David Cruz, siya yung art director ng Phoenix. Sabi ko, "Sir, wala akong natapos, high school lang." Sabi sa'kin ni Sir David, "Hindi problema dito yung natapos, ang dito marunong mag-drawing, saka marunong umintindi ng manuscript." Nagkalakas ng loob na magpatuloy. Ang first time kong kumita, 1984 ng 12,000 pounds. Lalong lalong gusto kong maging actor. Nagpatuloy yun sa Phoenix nga, sa Rex. Doon nag-ano, tagumpay na nakamit ko kasi pagbigay ng Diyos, pagyamanin mo 'to at siguradong mamumunga. Yan ma'am sa pagiging illustrator, ito ang aking karanasan. Na-mention niyo po ilang publishing firms nga po kayo nakapag-illustrate? Rex, tama po ba? Rex, Rex, Phoenix, Phoenix, at saka Viva. Aviva. Sige. Ano po Pero yung pin... Sige sir, ano yun? Sige po, may go ahead. mga mga small time na ako'y nag-illustrate, hindi lang mga Rex yan. Mga self-publishers po. Ayan, mga ganyan. So hanggang ngayon, nag-offer pa rin po kayo ng illustration services for self-publishers. Oo, kasi ang trabaho ko kasi hindi naman ako mga publishing, lahat sila contract, pakyawan lahat sila. Hindi ako nag-in-house. Kaya minsan may trabaho, minsan wala. Gano'n ang sitwasyon. Pero gustong magpa-drawing o magpa-illustrate, andito lang ako, handa akong illustrate. Sige sir. Ano po yung pinaka-paborito niyong character na naiguhit sa isang libro at bakit? Sa libro, hindi ka puwedeng manggaya ng karakter kasi kaya kailangan yung karakter mo talaga gamitin mo. Pero kasi noon nahilig ako sa Florante at Laura. Pero yung Florante at Laura hindi mo puwedeng i-apply sa mga kasi ginagawa ng mga private school. Kaya wala akong maliban sa Florante sa kanyang mga illustration. So Florante at Laura, yung favorite niyo Yes, pong ma'am. inu-illustrate. Para sa Phoenix, sa Rex, o sa lahat? Ah, siya yung
yung pinagkunan ng idea, pero ginamit sa mga publishing. Kasi ang mostly na ginagamit namin sa publishing, mga semi-cartoonized. Para yung mga bata, yung mga katawan, yun ang gusto ng mga publisher, ng mga author. Okay, finally, invite niyo po sila sa upcoming acrylic workshop nyo sa July 9 and 11 sa UAS Art Hub and Gallery. Yan, sige, invite niyo po sila. I-invite ko kayong mga gustong matuto ng painting, yung parang magkaroon ng kulay yung buhay. Dito sa pagkarang painting ang buhay yung kakulay, pagkat ang hawakan nito yung mga dikulay. Kaya halina kayo, walang age limit to, kahit na bata pa, kahit na old age, okay lang. Kasi ang painting, walang age limit, lahat saklaw nito. Yan. So sa mga gusto pong mag-register, maglalagay po ako ng link sa baba. 1,500 po ito per person at discounted rate po na 2,500 for 2 packs. Ang schedule po nito ay 10 o'clock hanggang 12:30 with free drinks na po yan and snacks courtesy of Lamppost Cafe. So next week na po ito, no? July 9 and 11. So habol po kayo para ma-experience yung maturuan ni Sir Edilberto Desillo ng acrylic painting. So, iniimbitahan din po namin kayong bisitahin ang Serendipity Art Exhibit dito sa UAS Art Hub and Gallery sa 753 General Solano Street, San Miguel, Manila. Ito po ay masasaksihan hanggang July 15. At meron din po kayong pyesa dito, di po ba? Ano po yung title ng inyong artwork? Ang yung karaniwan kong ginagawa, mga modern child, loving mother. Yun, loving mother. Okay. So, maraming salamat po, sir, sa pag-guest sa aming show. At maraming salamat sa inyong panonood sa pilot episode ng Sining at Chika. Huwag kalimutang tumutok sa aming programa sa susunod pang mga episodes. Hanggang sa muli, ito po si Elinor Oberio para sa Sining at Chika.